kwentong maririnig nyo ay galing kay Gina. Isang taga-subaybay natin na nagbahagi ng kanyang karanasan noong siya ay naroon sa bahay ng kanyang kapatid sa San Jose del Monte, Bulacan. Pakinggan natin. Magandang araw Amang Ilaw Tales. Isishare ko lang ang nangyari sa amin sa bahay ng kapatid ko sa San Jose del Monte, Bulacan. Ako nga pala si Gina. Meron na akong asawa at 3 anak. Ito yung mga panahong bawat isa sa aming magkakapatid ay nararamdaman at alam na namin na unti-unti na kaming iiwan ng tatay namin. Dahil na rin sa kanyang malubhang karamdaman. Nakakalungkot na bahagi ng buhay namin pero kailangang tanggapin dahil yun ang kapalaran ng tatay namin. May edad na rin naman ang tatay. Kaya kahit papaano ay masasabi naming na-enjoy niya ang buhay dito sa lupa. Noon ngang October 26, 2024 ay nagdesisyon ang buong pamilya namin na mag-reunion. Gawa ng halos ilang taon na rin na hindi kami nagkakasama-sama. Dahil may kanya-kanya na kaming pamilyang magkakapatid. Tapos may mga busy rin dahil sa trabaho. At pati mga anak namin ay nag-aaral na din kaya kailangan na rin naming i-consider ang kanilang mga schedule. Hindi lang simpleng gathering ang mangyayari, kundi parang huling pagsasama-sama namin na naroon pa ang tatay namin. Mabanggit ko lang na ang tatay ko kasi ay na-diagnose ng prostate cancer at malubha na ang kanyang kalagayan. Kaya naging bedridden na rin siya ng mga panahong yon. Dahil na nga rin sa mga komplikasyon ay hindi na makalakad ng maayos ang tatay at binubuhat na lang rin siya ng pamangkin kong lalaki kapag gusto niyang lumabas ng kwarto o kahit na pumunta man lang sa palikuran. Kaya napagkasunduan naming magkakapatid na magkita-kita upang subukan pa rin palakasin ang loob ng tatay. At makapagpaalam na rin sa kanya habang naririnig niya pa kami. Kaya ang bawat isang sa aming magkakapatid ay dinala ang buong pamilya upang ipakita sa tatay. Doon sa San Jose del Monte, Bulacan kung saan nakatira ang kapatid ko at ang tatay ko. Isa na rin sa mga layunin namin ay para makita niya lahat ng apo niya sa amin. Lahat ng mga anak niya at lahat ng mga mahal niya sa buhay. At dumating na nga ang araw ng reunion. Kaya bumiyahe na kami mula Quezon City ng pamilya ko hanggang sa makarating kami sa Bulacan. Pagdating namin doon sa bahay ng kapatid ko, ay agad kong pinuntahan si tatay doon sa kanyang silid upang batiin siya at pagmanuhin na rin ang mga anak ko sa kanya. May halong saya sa dibdib dahil nakita ko ang tatay. Ganoon rin ay may halong lungkot at awa dahil sa kanyang kalagayan. Isang natural na reaksyon ng anak kapag nakikita mong nasa ganoong sitwasyon ang magulang mo. Mabanggit ko lang din pala na wala na rin ang nanay. Ilang taon na rin ang nakalipas. At ngayon naman ay ang tatay na ang haharap sa kanyang takip silim. Maya-maya pa nga ay unti-unti na ring nagsipagdatingan ang mga kapatid ko, pamangkin at mga in-laws. At dahil nga na dumadami na kami ay hindi rin maiwasang makaramdam ng saya sa gitna ng kalagayan ni tatay. Dahil may mga pamangkin din akong makukulit at magagaling sa kwentuhan. Kaya naroon ang tawanan, kwentuhan, na talaga namang napakaingay dahil nga matagal na rin hindi kami nagkita-kita. Kasama na rin dyan ang hindi nawawalang picture-picture. Siguro nga ay naging kultura na rin natin ito dahil sa access natin sa camera gamit lang ang mga cellphone. At habang naroon ang kulitan at kwentuhan, ang ilan naman sa mga hipag ko ay nagluluto ng pagkain para sa hapunan namin. At dahil nga sa mga kaganapan ay unti-unti na ring lumalim ang gabi. At dito na nagkaroon ng ibang patutunguhan ang usapan.
Dahil habang naroon kaming lahat, nagsimula na ang mga bagay na hindi namin maipaliwanag. Na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isip ng bawat isa sa amin ang mga pangyayaring yun. Mga bandang 8:00 o 9:00 ng gabi, pumunta ako sa kusina kasama ko ang isa ko pang hipag upang kumuha ng tubig para makainom ang bawat isa sa amin na nasa sala. At habang daladala namin ang pitsyel at mga baso ng tubig, bigla na lang napansin namin na may isang dilaw na paru-paro sa loob ng bahay. Hindi siya lumalabas at hindi rin nakakatakot ang itsura nito. Paikot-ikot lang siya sa loob ng bahay. Lilipad-lipad lang. Hanggang sa dumapo ito sa balikat ko. Hindi ko alam pero kinalabutan ako doon sa pagdapo ng paru-paro sa balikat ko. Agad naman itong napansin ng isa kong hipag na taga Quezon City. "Si nanay yan," sabi niya. Nabanggit ko kanina na wala na nga ang nanay namin. Pumanaw na ang nanay noong January 2013 pa. "Masaya siya dahil magkakasama tayo," dagdag pa ng hipag ko. Napaisip rin ako sa sinabing yun ng hipag ko. Maaari nga kayang si nanay ito? Isip ko. Hindi ako nakasagot sa hipag ko agad-agad. Pero nung mga oras na yun, ramdam ko. May kung anong naramdaman ako sa katawan ko sa pagdapo ng paru-paro. Maya-maya pa, yung paru-paro ay umalis sa balikat ko at lumipad ito. Hindi para lumabas ng bahay, kundi para umikot sa buong sala, kung saan naroon ang kabuuan ng pamilya na parang tinitignan kami isa-isa. Matapos nga noon ay hindi na lang namin pinansin ang paru-parong yun. Hinayaan na lang namin siya na magpaikot-ikot sa sala. At itinuloy na lang namin ang kwentuhan. Maya-maya pa, napansin kong nawala na rin ang paru-paro. Hindi ako sigurado kung saan ito nagpunta. Hindi ko na kasi sinubaybayan dahil nakipagkwentuhan na ulit ako sa mga pamangkin at kapatid ko. At pagkalipas nga ng ilang sandali pa, noong mga bandang 10:00 o 11:00 na ng gabi, ay nagkanya-kanya na kaming hanap ng pwesto upang matulog. Dahil inabot na rin ng antok ang mga bata at may kasamang pagod na rin dahil sa mahabang biyahe at nakakapanghinang kwentuhan at tawanan kanina. Napagkasunduan ng buong pamilya na ang mga bata ay sa taas matutulog dahil may 2 kwarto doon at kaming mga matatanda naman ay naiwan sa baba. At habang nasa baba nga kami at nagpapaabot ng antok ay naroon pa rin ang kwentuhan, tawanan pa rin at kulitan. At dahil nga doon ay hindi namin napansin na unti-unti na palang nagiging ibang klase ang gabi. Bandang 12:00 na ng madaling araw, bumaba ang anak kong babae mula sa kwarto sa itaas. "Saan ka pupunta?" tanong ko. "Ma, hindi ako makatulog sa taas," sagot naman ng anak ko. Natatawa pa nga ito habang nagkukwento na natapakan daw niya ang mukha ng asawa ng pinsan niya. Hindi na rin namin mapigilang matawa dahil sa sinabi niyang yun. Pero may sinabi ang isa kong pamangking babae na talaga namang nagpatigil sa aming lahat. Ang pamangkin kong ito ay bukas ang third eye. "Tita," sabi ng pamangkin ko, "may nagigitara." Dagdag pa niya, "may kumakanta." Napakunot ang noo ko dahil sa pagtataka. "Wala naman akong naririnig," sagot ko. Kaya tinawag niya yung anak ko. "Halika, pakinggan mo."
Tawag niya. At lumapit naman yung anak kong babae. Tahimik na nakikinig. Maya-maya pa, biglang tumayo yung anak ko. At tumakbo papunta sa akin. "Ma!" Halatang may takot sa boses nito. "May narinig ako!" Dagdag pa niya. Nanlamig ako sa sinabing yun ng anak ko. Para kasing kinukumpirman niya na totoo ang sinasabi ng pinsan niya kahit wala naman akong naririnig. "Anong tunog?" tanong ko. "Parang kanta? Hindi ko maintindihan." Sagot naman ng anak ko. Noong mga sandaling yun, sinubukang ilarawan ng pamangkin ko ang naririnig niyang tunog. Parang luma, parang hindi pang nayon. Ika nito. At doon na ako kinabahan. Kasi sa labas ng bahay, walang ibang tao dahil puro puno lang naman ang naroroon. Madilim at tahimik. At kung may tao man doon, dapat ay tahol na ng tahol ang mga aso. Pero wala. Walang kahit anong bakas ng tao. Walang kahit anong ingay. Maliban sa gitara at kanta na nagsimula na ring marinig ko. Hindi ko na kinaya ang kaba at takot ko ng mga oras na yon. Kinikilabutan ako dahil alanganing oras na at gawa ng malubha pa ang kalagayan ng tatay. Kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko ng mga sandaling yon. Kaya inaya ko sila. "Sige, silipin natin si tatay," sabi ko. At sumama naman sa akin yung isa kong pamangkin. Malakas ang loob ng pamangkin kong yon. Siya ang pumasok doon sa kwarto ni tatay. Nasa bandang dulo kasi ng bahay ang kwarto ni tatay, doon sa likod ng kusina. At ako naman ay naiwan sa may pintuan lang ng kusina. Nag-aantay sa pamangkin kong pumasok sa kwarto ni tatay. "Wala naman tita," kumpirmasyon ng pamangkin ko. "Natutulog lang si lolo," sabi pa nito. Pero habang sinasabi niya yun, pakiramdam ko ay parang mas lumakas yung tunog, yung gitara at kanta. Pero wala pa rin kaming nakikita habang naririnig namin iyon. Kaya napagdesisyonan naming bumalik na lang sa sala. At pagkabalik nga namin sa sala, ay pinilit naming ipinagpatuloy ang kwentuhan at sinubukang baliwalain ang narinig namin. Pero hindi na kami mapakali ng mga oras na yon dahil nga sa kakaibang pangyayaring naganap. Lumipas nga ang magdamag at dumating na rin sa wakas ang umaga. Pakiramdam ko napakahaba ng gabi na yon dahil na rin siguro sa dami ng nangyari. Noong umaga na, mga bandang 7:00 ng umaga, ay dumating na yung mas nakakatanda kong kapatid na lalaki. Lumabas na nga rin si tatay sa kwarto niya kahit hirap na itong maglakad. Ay pinilit niya pa rin dahil naroon kaming lahat. At doon na namin ikinuwento ang lahat sa kuya ko at kay tatay ang nangyari kagabi. "Tatay, may narinig ka bang kumakanta kagabi?" Tanong ko sa kanya. Tumingin lang siya sa amin at nanatiling tahimik. At maya-maya pa ay sinabing, "Totoo, meron. May kumakanta." Nanlaki ang mata namin sa narinig naming sagot kay tatay. "Sino po?" Tanong ko na may halong gulat. Sumagot naman ang tatay at may binanggit itong pangalan. Pangalan ng isa sa mga kamag-anak nila. Pero ang nakakapanindig balahibo ay ang karagdagang sagot ni tatay.
ang kamag-anak na tinutukoy niya ay matagal nang patay. Doon kami tuluyang nanahimik lahat. Walang gustong magsalita na kahit isa sa amin. Kasi hindi lang kami ang nakarinig ng kanta at gitara, kundi pati ang tatay. Pagkatapos nga ng halos ilang sandali ng katahimikan ay unti-unti na ring naibalik ang ingay. Sinubukan na lang namin na baliwalain ang mga pangyayaring yun. May kaunting bawas na rin sa takot dahil nga umaga na at maliwanag na ang araw, kaya hindi gaanong nakakakilabot. Lumipas na nga rin ang ilang oras at kailangan na rin naming umuwi dahil ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Kaya nagpaalam na rin kami sa bawat isa at siyempre sa tatay. At makalipas nga ang halos 2 linggo, idol, ay nangyari na ang kinatatakutan namin. Pumanaw na nga ang tatay. Sa edad na 83 ay tuluyan na nga kaming iniwan ni tatay. Ako, ang mga kapatid ko, at mga apo niya at mga manugang. Wala na nga kaming nagawa kundi ang palakasin ang loob ng bawat isa sa amin dahil lubos na kaming ulila. Nairaos naman nga din namin ang libing ni tatay at nagpatuloy na rin ang bawat isa sa amin sa kanya-kanya naming buhay. Habang unti-unting pinapalipas ang sakit ng pagkawala ni tatay. At dala-dala sa puso ng bawat isa sa amin ang kanyang mga alaala. Isang taon na nga rin ang nakalipas. Subalit hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang gabing yon. Yung paro-paro na parang bumisita. At yung kanta na hindi dapat namin marinig. Kasi minsan, ang akala nating reunion, hindi lang pala para sa mga buhay. Minsan, may mga bumabalik din para makisama. Hanggang dito na lang, idol, at maraming salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng kwento ko. Maraming salamat at sana ay nag-enjoy at kinalabutan din ang mga nakapakinig. Makapagbigay aral na din na mahalin at alagaan ang mga magulang natin habang naririto pa sila. Hanggang sa muli, Gina.